Panibagong hamon sa paghahanap sa mga nawawalang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 ang mga pating na namataan daw sa dagat ng Basilan. May report si Mariz Umali. 3 araw matapos lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan, 10 pang hinahanap, kabilang ang mga crew at kapitan ng barko, pati isang tauhan ng Philippine Coast Guard. Kung sakali man na unfortunately they already perished, at least makita natin yung body, no, yung katawan, for the benefit of the families also. We're still hoping for a miracle. So, maasa pa ho tayo na maaaring baka na adrift sila, no? At napadpad sila sa mga isla natin. So we're still hoping. Ang paglubog ng barko nitong Lunes, hindi pala ang unang aksidenteng kinakaharap ng Allison Shipping Lines ayon sa Marina. We would like to confirm na meron nga pong 32 incidents po na involving yung mga vessels po ng Allison Shipping. And since ang coverage po niyan is 2019. Kaya tanong ng Senate Committee on Public Service, bakit nakakapaglayag pa ang mga barko nito? Ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Paliwanag ng Marina, naparusahan na ang Allison sa mga naunang aksidente. May mga suspension po. Ito pong nangyari ngayon sa Basilan. This is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Overloading ang isa sa mga tinitingnang dahilan kaya lumubog ang barko. Kaya tanong ni Tulfo, sino ang nag-iinspeksyon ng mga karga ng barko? Ito po yung shipmate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Alam niyo po rin yung bigat niyan. Kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng masakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung makulong dahil sa pagiging pabaya. Kanina dumating sa Zamboanga City ang investigating team ng PCG mula Maynila. Kasama rin sa mga nagtungo roon ang technical divers para hanapin ang mga nawawala. Pero ang hamon nila ngayon, mga pating na namataan sa Basilan. May mga balita lang na medyo marami daw shark. Hindi naman po infested pero may mga sightings. Delikado po yun. Yung mga malilit na mga isda, pinagtanungan din natin yon, baka mayroong mga na-recover sila na mga survivors na hindi lang na-report sa atin. Dahil grounded ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines, apektado ang mga biyaheng Pasulu at Basilan. Gaya sa Zamboanga City kung saan unahan na sa mga ticketing office ng barko ang mga biyahero. Ang ilang pasahero naman sa Isabela City sa Basilan nakikipagsapalaran na sa mga motorized bangka na tinatawag na jongkong. Nang iba ay walang katig at wala pang life vests. Magano na lang kami, mag-jongkong sir. Wala nang ticket, fully book na daw. Kailangan po naman i-check yun kasi kung totoo yan, hindi talaga allowed yun. Tama po yan. Kahapon, sabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, may special permit na ilalabas ang Marina para sa mga shipping lines na sasalo sa mga apektadong biyahero. Naghihintay naman ang Coast Guard ng abiso mula sa Marina para sa kanilang libreng sakay. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.